Ang gagawin naman natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ano, paano ko minamount yung Insta360 sa dirt bike. So, kasi ang gamit ng Insta360 ko ay yung point of view niya is either yung nasa harap. Siyempre, yung sarili mo na nakita mo na nakasakay sa motor sa dirt bike. And at least, pwede kang gumawa ng 360 na video or view para mapakita mo sa mga audience mo. So, ngayon, ang gagawin natin, ipakita sa inyo yung binili kong accessories para dun sa Insta360. Okay? So, ito yung ating Insta360 siya. Tapos, ito yung kanya invisible stick or selfie stick. And then, hard case o yung metal frame, metal rig. Ito ay aluminum. Okay, cast aluminum siya. And then, yung isa, yung pinaka-importante, yung sa natin i-mount or paano natin siya ilalagay. So, ang binili ko is yung Telesin crab claw na na mount. Meron kang mabibili na Insta360 na motorcycle or motovlog package nila. Kasama na yung selfie stick, tsaka kasama na yung crab claw clamp, at tsaka yung marami pang ibang pwede mong ilagay. So sa description nila kasi I think ang materials na ginamit doon PPE yata or plastic. Ipopost ko na lang somewhere here. So ako naghanap ako sa Telesin kasi I've been using Telesin products for more than a year na. So nakita ko tong isang to. This is all aluminum. Hindi naman siya ganoon kabigat, magaan siya actually. Lahat ito aluminum ball joint, and ang maganda dito is kasi extended yung as in naiipit talaga siya. So pwedeng iba-ibang itsura, iba-ibang So yun ang nagustuhan ko rito. At saka very sturdy and aluminum. Wala siyang plastic halos. Plastic niya lang ito. This one is aluminum. This one is aluminum. This one is aluminum. Also yung mga ball joints niya, aluminum din siya. And naka-rubberized yung grip niya sa loob. Kita natin. Ito yung grips niya. Meron pa yung isang maliit na pwede mo ilagay sa side mirror, pero I do not advise yung side mirror kasi shadow maliit lang yung yung clamp niya. So ito siya. Rubberized yung loob niyan. Ito part na to rubberized siya. May pagka hard rubberized siya. Kahit sa motor ilagay ako dito. Sa mounting ng natin ng Telesin crab claw clamp. Actually kahit saan siya kasi pwede mong i-clamp. Basta solid yung paglalagyan mo. So wag sa mga plastic. Malaki naman yung capacity na kaya niyang pag-ipitan. Pwede dito. O kaya kung meron ka pang ibang space, pwede mong pagklipan. So actually po pwede siya. So yun. So ipakita ko sa inyo kung saan ko siya nilalagay. So isang importante na pagka gusto mong kuhanan yung tinatawag natin point of view mo is yung sa harapan mo. Gawin na kukuhang object. Since meron akong space dito, pwede ko siyang ipit dito. Ayan. Pero sa trail kasi mahirap pag shadow harap. So since I have my handguard ito, mas safe ako na dito ko siya nilalagay. Ayan siya guys. Ganito ko siya minamount. Meron akong open area dito. Meron din ako dito sa baba. Actually pwede rito. Ang problem ko lang dyan, mahirap magsusi kasi nandito yung susian ng motor ko. So kapag meron ako dito naka-extend, so nahihirapan akong dukutin yung susi. So well dito, pwede naman dito kasi sa mga videos na nakuha ko, okay naman siya. So yan yung isang possible na pwede mong i-mount dyan. Tapos kung makikita mo, so pag ito hinigpitan mo ng todo, syempre nasa trail ka, diba? So kailangan secure na mahigpit siya. So hindi na siya basta-basta matatanggal guys, diba? Tapos ito meron kang option ngayon na either naka-side, kasi nga ball joint siya, mas madali mo siyang point kung saan direction mo siya gusto.
Okay. So ito yung isa nating ano, yung hard case niya, or I use hard case kasi meron yung iba hindi na sila gumagamit ng hard case. But for me, isa sa magandang purpose ng hard case, especially pag nag-trail ka, no, gamit mo yung Insta360 mo sa trail. Mabangga man yan or mapuntog man yan dito sa side, safe ka na hindi masisira yung gilid. Example, lagyan natin yung ating Insta360. So secure ka ngayon na yung side mo, at least kahit paano, pag tumama sa kahoy, hindi siya direct na dun mismo sa device siya tatama. Choice ko na meron siyang aluminum metal frame. Okay? So, kasi kung ganito lang yung ano mo, kung ang setup mo, ito meron naman tong screw sa likod, sa ilalim. Kung ang setup mo ng Insta360 mo is ganito lang, medyo medyo hindi ako komportable. Kasi hindi mo maiiwasan talaga na mapitik to ng maliliit na sanga, di ba? Yung mga talahib, tatama sa kanya. So may possibility na ma-scratch itong gilid. Okay. Importante sa akin yung gilid kasi yan yung madalas na tumatama kasi pwede mo siyang i-set up ng nakaganon, naka-side siya para yun yung tumatama sa mga kalahib, diba? So well, kung wala ka naman sa loob ng trail, okay na yung ganyan. Pero iba pa rin yung meron kang safety measure pagdating mo sa device mo. Kasi syempre nag-invest tayo pa sa device na to, so we have to protect yung ating investment. Okay? So ganyan ko siya sineset-up. Yan. Tapos make sure lang na naka-tighten yung screw sa taas para hindi lalaglag o hindi titilapon. And then pwede ka rin namang bumili ng lens protector. Since ganito yung setup natin, meron tayong hard case, no? Mas okay siya kasi very look sturdy. Ito naman, hindi naman to, depende na sa'yo kung paano mo siya i-set up. So ako kasi ang ginagawa nakaganyan siya, no? Para in case na tumumba ka, hindi yan kasi kung nakaganito, so possibly na ito yung tatama. So ganyan ko siya sineset up kapag nasa loob ako ng trail. So malayo dito, tumumba ka, hindi siya tatama kaagad. Okay? So yan naman, kahit nakaganyan, makukuha ka pa rin naman. So may makita natin. So pagka naman nandun ka sa lugar na medyo patag ng konti, medyo nasa tuktok ng mundo, tapos gusto mo lang gumawa ng 360 na shoots mo, pwede mo gamitin actually yung selfie stick. Medyo straight mo lang siya ng konti, ganyan. Tapos yung selfie stick mo, yung invisible stick na, pwede mo tong ikabit para mas mahaba yung point of view mo. So ito guys, hindi siya pwede pag medyo hard trail yung gagawin mo. Hindi siya backroads. Sa backroads pwede to. Kung backroads lang naman ang gagawin mo, pwede to. So make sure lang na very sturdy yung pagkakaset mo. Tighten mo lang siya ng todo. Tapos depende na sa'yo kung paano yung pag-capture mo. So basta ang mahalaga rito, very secure yung mo dapat. Kung backroads lang, pwede yung ganitong setup. Kung backroads lang, hindi lang to pwede do sa hard, I mean yung masyadong masukal, no? Kasi anytime na sumabit to, sigurado
matatanggal yung baka magkaroon ka pa ng problema pagdating sa nawala to. So yan yung mga setup. Tapos ito, kung gusto mo ng mas mataas yung view mo, pwede mong i-extend. Yan. Kaso guys, pag nag-extend ka na ganyan kahaba sa backroads, medyo alangan ka na kasi kita mo, nagwa-wobble-wobble na yung ano. Medyo hindi na siya magiging okay dito kasi medyo matigas. Another thing, kung meron ka pang isang ganito, pwede yun, magkaklamp ka uli rito na isa para medyo tumibay siya ng bagay. So tingnan natin kung sa ganito ang itsura, ano yung makikita natin nakasuba tayo. So okay na, gamit yung ating setup na kanina, so hindi ko na masyadong in-extend. Diba, nasa ano ka lang naman, nasa backroads ka. Pwede na yung ganitong setup kung wala naman masyadong hindi naman gano'ng kasukal, backroads lang yung ano mo. Hindi naman siya totally backroads na sabihin natin medyo hard pa rin. As in backroads na medyo may pagka-smooth ng bahagya. Okay. So yung ganitong setup, pwede na to. Nakikita ka na buong capture dito. Pati yung nasa likod mo nakikita na rin. So pwedeng pa-side yung view mo, diba? Pwedeng front view, pwedeng ikaw yung center, okay? So pwedeng naka-side yung itsura. So depende ngayon, gagamitin mo yung angles ng video capture. Ngayon, ito, nasa 360 yung video natin. So pwedeng ganito yung pwedeng ganito yung setup na kung gusto mo mas mahaba. Kaso yun nga lang guys, as you can see, di ba, medyo maalog-alog. Diba? So kapag medyo malalalim yung mga bumps na sinabagsak mo, so ano yan, talagang malakas ang alog yan. Kaya medyo hindi maganda yung ayan, possibility pa nun, hindi maganda yung video, possibility pa nun. Baka sa sobrang alog nito, masira naman yung clamp mo kasi kulang tayo ng support. Kapag tinanggal natin yung extension, yan, lumapit yung view mo, pero kita ka pa rin lahat. And medyo lessen lang konti yung bump. Meron pa rin namang bump, meron pa rin namang shake. Diba? Pero, as in, hindi na siya katulad ng super extended na siya dumaba. Ito medyo minimal lang konti. Pero sa akin kasi mas okay na ako dun sa okay na ako sa setup na yung nandito lang. So, tingnan natin. So, sa ganitong setup, pagka sinumout mo yung video mo, nakikita ka pa rin naman lahat. Pero, hindi nga lang siya yung talagang parang drone shot na merong sumusunod sa'yo na malayo. Pero ito kasi, ang point of view mo is yung sarili mo lang, parang meron lang malapit na camera na naka-station lang sa'yo. Pero the good thing about this is pwedeng naka-side yung tuwa mo na nakikita mo pa rin yung kalahati ng tawa mo na kita yung yung front. Diba? Then pwede mong i-shift yung time frame mo na nasa harap lang yung parang one camera. Then pwede naman din na kita lahat ng nasa side mo yung nandito dahil ikaw yung nasa side. So depende sa'yo kung paano siya gagawin. Pero ito kasi, itong ganitong setup, pwede mo siya ipasok sa hard frame. Pwede mo siyang, for example, masyadong masukal yung dinadaan yung smash. Masyadong maraming talagang akyatan. I mean, pagka sinabi natin hard talaga, kasi talagang super complex. So ito pwede to kasi hindi naman siya tatama. Lalo pa kung ang gagawin mo is set up mo pa siya ng medyo secure na dito siya nakapaling kahit nakaganyan yan, naka-side sa'yo para nakaganyan. So yung capture mo okay pa rin eventually. So kahit na nakaganyan yan, pag tinignan mo sa yung capture mo okay pa rin kasi kuha pa rin naman yung harap, diba? Tapos kuha ka pa rin. Okay. So ito nga lang, medyo medyo mas nakalapit, tsaka ito medyo kita. Pero
kung ang gusto mo lang naman is makuha ka habang nakasakay ka sa motor, so that would be fine. So another thing is pwede mo naman siyang iangat din ng bahagya, diba? Para lang makuha ka talaga na alam mo na pag natumba ka, so no, nag out of balance ka, on both side lang naman, either left or right, hindi naman talaga nag-circus yung motor mo. So yung ganitong style is okay siya. Wala tong masyadong hassle kasi sa side ka lang naman, hindi naman yan tatama. Pag dito ka tumumba sa kabila, dito, hindi naman to tatama basta-basta. So, pag dito ka naman tumumba, hindi naman tatama. And then, sa video mo, makakita mo, kuha ka pa rin tayo. Kuha pa rin lahat ng angles mo. So, guys, depende sa setup na gusto mo. Depende sa pag-aayos na gusto mong gawin. So, yan ang natin. Paano ko sineset up yung Insta360 X3. So the good thing about this is yung natin, ito yung flow. Ayoko sabihin na hindi ko nire-recommend yung or hindi masyado matibay. So pero kasi if you want to have an accessory na sturdy talaga siya, as in talagang matibay, so go for aluminum. And I can recommend yung Telesin. So hindi ko pa natatry yung sa Insta360 na crab flow niya, kaya hindi ko siya masyadong nagagamit pa. So ako kasi mas gusto ko yung aluminum na alam kong matibay talaga. So I can recommend kung gusto mong gamitin si Insta360 X3 mo sa trail, you can watch this video, no, yung paano natin siya pinas. Nagpunta ako ng Puray sa Kinaw, no, Baawan Falls. Dala-dala ko to, so doon ko siya sinubukan. So yun guys, yun ang ating review sa Insta360 X3 na pang trail yung setup, tapos gumamit tayo ng Telesin Crab Flow Club. Okay, so nasa inyo na kung paano nyo rin siya i-setup. So just comment down below kung ano po yung mga possibilities ng setup. Then isa pang iniisip ko, magdadagdag pa ako ng another clamp na pareha silang merong clamp na para nakahawakan niya rin itong isa. So later on gagawan din natin ng video once na dumating yung so yun guys, maraming salamat. Dito natin patapos yung ating video, and thank you for watching. I hope meron kayong natutunan, no? So hindi pa kayo kung gusto niyo ng mga ganitong videos, mga ganitong mga kaalaman, so subscribe to my channel and hit nyo na rin yung notification bell para pag may bago tayong mga videos, instantly manonotify kayo. So yun guys, maraming salamat, and thank you for watching, and God bless you all.